Hello po sa lahat po ng mga Daver Cards at sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa mga updates po natin, sa lahat po ng mga maybe international, Rybeam, at lahat po ng mga supporters ni Raisa Madison and Mr. Bimby Aquino Yap. Sa isang live video po kasi ni Papa Jack kung saan kadalasan po napapanood natin siya ng live sa TikTok at dito nagbibigay siya ng ilan sa mga updates no, na hindi natin nakikita, which is yung tinatawag na BTS or behind the scene ng mga bagay na minsan hindi naman po nakukuha na ng videos at hindi sinasadya na ginagawa pala ni Raisa at ni Mr. Bimby Aquino nang sila lang. So sinasabi dito na tila baga may sariling mundo no, ito pong si Raisa at saka si Bimby. So dito po pag-uusapan natin lahat yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, Parang nung kanina pinagmamasdan ko po sila, natutuwa lang ako kasi nandun sila sa sulok. Nagpalitan sila ng relos, nagkukulitan sila. Parang tinitignan ko sila, na-imagine ko lang na, wala, mga binatang dalaga na sila. Pero nakatingin ako sa kanila, ang tingin ko sa kanila 6 and 8 years old sila. Kung ano po yung ginagawa namin natin 6 and 8 years old. So na feeling ko na nag-reminisce ako ng kabataan nila. As in, nakakatuwa lang. Yung kala ko sa movie lang nangyayari yun, di ba pag sa movie tayo, parang nag-i-imagine tayo ng kabataan. Kanina habang pinapanood sila, habang binibideo ko sila, nakita niyo yung meron na sila, may mga kilitian. Ang nakikita ko sa kanila, yung 6 and 8 years old sila na, ay ang cute, ganun. As in, nakatingin po ako sa kanila, pero, ang nakikita ko mga bata, sobrang nakakatuwa. Kaya yung mga, huwag natin i-pressure. Maging masaya lang. Ang bilis ng panahon, isipin niyo po, that was 13 years ago. So, yung age ko ngayon minus 13 years ago. Diba, pero hindi naman tumatanda. Charot. Close sila ng bata, close sila ngayon. Siyempre, meron lang konting pagkakaiba kasi ngayon may mga restrictions na may mga binatot dalaga na sila. Diba? Panoorin niyo po yung mga, may mga Landmark? Sorting options on. Sayang. Ay, walang yan. Sorry guys, sir. Sute? Kanyo? Hygiene? You one more gets with it. Tao? Bagay? Samay? Kulitan. kung updated ka sa showbiz tea at marites ecosystem ng Philippine culture, siguradong nagpapreno ka ng marinig mo ang pahayag ni Papa Jack tungkol sa backstage chemistry ni Bimby Aquino at Raisa Madison. Ang chika, tila daw may sariling mundo ang dalawa tuwing nagkakasama sa backstage at kapansin-pansin ang kanilang palagayang loob at lambingan. Sa mundo ng puno ng showbiz ships, fan theories at overanalyzed TikTok clips, ano nga ba ang totoong ibig sabihin ng mga obserbasyon na ito? Sa batong simpleng pahiwatig na napakatagal na ng pagkakaibigan o may deeper showbiz dynamics na hindi nakikita ng publiko? So meron tayong mga comprehensive breakdown sa usaping ito, no, sa pananaw po ng mga viewers po natin. Una, ang lore. Paano nag-cross ang paths ni Bimby Aquino at Raisa May? Para lubos nating maunawaan kung bakit ganito na lamang ang epekto ng pahayag na ito sa netizen, kailangan balikan natin yung kanilang history. Noong 2013 Metro Manila Film Festival Golden Era, unang nagkasama si Raisa May, no, at naging blockbuster nga yung kanilang movie. Sa panahon yun, silang dalawang pinakasikat na child star sa Pilipinas at pinag-usapan po sila. Growing up under the spotlight, pareho silang lumaki sa kamerang dalawa. Mula sa pagiging cute child actors, pareho silang dumaan sa public eye habang unti-unting nade-develop ang kanilang personalidad at karera. So kaya naman tuwing nagkikita silang muli bilang mga nakatatanda o young adults, hindi may iwasang mag-react ng mga tao. Ang kanilang band ay hindi lang basta ginawa para may PR, may pinagsamahang childhood friendship at shared experience. Sila nakakaunti lamang ang nakakaunawa. So sa pagsusuri sa obserbasyon ni Papa Jack, ano nga ba yung tinatawag na parang may sarili silang mundo? Kapag sinabi ng isang veteran na parang kasakasama nitong si Mr. Bimby na si Papa Jack, na para bang silang may sariling mundo, hindi to basta-basta salita. Sa showbiz jargon at sa mata ng mga taga-masid, maraming ibig sabihin ng phrase na ito. Ibig sabihin, comfort zone at safe space, the inside joke factor. Sa mundo kasi ng entertainment, napakagulo at napaka-plastic ng kapaligiran. Araw-araw pinapalibutan ng mga artista ng handlers, fans at media. Kapag sinabing may sarili silang mundo, ang dalawang tao sa backstage, nangangahulugan ito na kapag nag-uusap sila, namamatay ang ingay ng paligid. Parang meron silang sariling wika, meron silang sariling kulitan at inside jokes na sila lang ang nakakaintindi.
Hindi nila kailangan magpanggap o maging showbiz sa harap ng isa't isa dahil kilala na nila ang bawat isa mula pa ng bata pa sila. So naglalambingan sila, 'di ba? Yung platonic comfort versus romantic kilig. Ang salitang lambingan sa kulturang Pilipino ay madalas na binibigyan agad ng romantikong kahulugan ng mga marites. Subalit, sa konteksto ng Gen Z at showbiz friendship, ang physical emotional comfort, ang lambingan ay pwedeng maging anyo ng asaran, paghawak sa kamay, pagsandal o simpleng pagiging maalaga lang sa isa't isa. So yung platonic besties energy nila napakadalang sa showbiz ang makahanap ka ng tunay na kaibigan na walang halong kompetisyon. Ang ipinakita ni na Bimbi at Raisa May ay tinatawag nating genuine platonic affection. Sila yung tipo na magkaibigan na walang awkwardness kahit matagal na hindi nagkita. Bakit nga ba nahook ang Gen Z at netizen sa narrative na ito? Hindi kasi katakataka na nag-trend ang kwentong ito. May ilang dahilan kung bakit napaka-relatable at napaka-engaging ng topic na ito para sa mga netizen. Kasi nga 'di ba, sa Gen Z perspective nostalgic factor, lumaki ang Gen Z na pinapanood sina Bimbi at Raisa May. Ang makita silang magkasama ngayon ay nagbibigay ng core memory, unlock vibe, 'di ba? Organic chemistry na umay na ang mga tao sa mga pilit at script-driven na love team. Ang likas na closest ng dalawa ay refreshing at tunay, 'di ba? Dadelulo ships, sanay ang Pinoy showbiz fans sa paggawa ng ships. Kahit simpleng pag-uusap lang sa backstage ay ginagawan agad ng fan edits sa TikTok. Tatlong posibleng interpretasyon sa kanilang backstage dynamic, maging patas at malalim na ating pagsusuri. Narito pong ilan sa mga anggulo. Una, yung kanilang pure childhood band, 'di ba? Yung kanilang tropang real angle. Sina Bimbi at Raisa May ay may parehong pinalaki sa ilalim ng matinding spotlight. Pareho nilang alam ang pakiramdam ng walang pribadong buhay abang lumalaki. Ang ganitong kakaibang karanasan ay lumilika ng isang matibay na pundasyon na hindi madaling mabuwag. Kapag nagkasama kasi sila, bumabalik sila sa panahon na simpleng mga bata pa lang sila na naglalaro sa set ng film festival. Comfort amidst high pressure environment. Ang backstage ng anumang malaking palabas sa studio ay napaka-stressful. Puno ito ng mga taong nagmamadali, mga segment producers at mga script revision. Sa gitna ng ganitong kaguluhan, ang pagkakaroon ng isang kakilala na nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng tahanan at kapayapaan ay nagmumukang may sariling mundo sa mata ng mga taong nakapaligid sa kanila. So meron din silang number 3, the natural charisma at banter. Parehong kilala sina Bimbi at Raisa May sa kanilang matalinong hirit at likas na alindog sa harap at likod ng kamera. Kapag pinagsama mo ang isang Bimbi Yap na napakagalang ngunit diretsang magsalita at isang Raisa May Dizon na napakagaling sa komedya at pakikibagay, ang resulta ay isang napaka-lively at affectionate na palitan ng usapan. Yung number 5, ang impact ng showbiz. Ang impact showbiz na culture landscape. Ang reaksyon ng publiko sa obserbasyon na ito ni Papa Jack ay nagpapakita ng pagbabago sa kung paano tinitignan ng Gen Z ang mga celebrity. Sa pagkalimot sa love teams, mas gusto ngayon ng mga tao mga totoong relasyon, magkaibigan man ito o magkasintahan, kaysa sa mga pilit na tambalan na ginawa lang ng mga management para sa kita, respect per boundaries. Bagamat nakakakilig o nakakatuwang tignan ang kanilang bond, mas marunong na rin ang Gen Z na maglagay ng hangganan sa pagitan ng tunay na buhay ng mga artista at ng kanilang pampublikong imahe. Kaya naman, di ba, may kita rin natin na meron silang tinatawag na appreciation for childhood star. Mayroong collective protectionism ang mga Pilipino sa mga child star na lumaking maayos. Ang makitang masaya, komportable, at maayos ang pakikitungo ni na Bimbi at Raisa May sa isa't isa ay nagbibigay ng pakiramdam ng tagumpay para sa mga tagahanga na sumubaybay sa kanila. Ang sinabi ni Papa Jack na may sariling mundo, sina Bimbi Aquino at Raisa May Dizon tuwing naglalambingan sa backstage ay hindi kailangan bigyan ng over-analysis. Ito isang patunay na sa kabila ng maingay, mabilis at minsan plastic na mundo ng showbiz, may mga relasyon at pagkakaibigan pa ring mananatiling totoo, grounded at puno ng tiwala. Isa itong magandang paalala na ang pinakamatibay na koneksyon ay yung tunay, yung nabuo ng pundasyon ng tunay na pagkakakilanlan at pinagsamang karanasan noong kabataan. Kaya naman, may mga bagay kasi tayo na hindi nakikita pero nakikita ng ilan na siyang binabahagi sa atin para naman magdala ng good vibes at magpatunay sa totoong estado ng kanilang relationship. So kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today.
Mr. Jose Manalo and Mr. Paulo Ballesteros. So ganito niya challenge itong si Bimbi Aquino Yap at Raisa May Dizon sa isang pagkakataon kung saan sila po ay nagkaroon ng chance na talagang patunayan na si Bimbi whatever it takes, she accepted Raisa May Dizon. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya. Kung akala mo sa mga Korean drama lang may mga iconic scene na nagpapaiyak, nagpapakilig sa madla, mag-isip-isip ka muli sa pinakabagong eksena mula sa barangay kung saan nandun si Raisa May Dizon at ginawa ni Jose Manalo at Paulo Ballesteros ang isang epic setup na nagpasumigaw sa buong Marites ecosystem ng Philippine television. So para po lubos nating maunawaan yan, let's watch this video clip. Kung katas kausapin mo si Bimbi. Mag-ready ka na. Bimbi, papabaon ko na kay Raisa May ito para mamaya pag nag-uusap kayo, ha? No problem, okay lang yan. No problem. Natikman na ba ni Bimbi yan? Natikman mo na ba ito, Bim? Oh, Little Bossing's Days. Ikaw nga mo na kami. ganun. Kung ba Time. uulitin yung happy anniversary? Happy anniversary. Happy. Kung katas kausapin mo si Bimbi. Ang senaryo, ito ay isang classic prank at challenge na kinasangkutan ng ating paboritong tambalan na sina Bimbi Aquino Yap at Raisa May Dizon. Dito natin nakita kung hanggang saan ang kayang patunay ng isang tao kapag may special na pagtingin at pagpapahalaga sa kanyang kasama. Ito yung isa sa mga buong breakdown ng kaganapan sa nagpapatunay na ang pag-ibig ay hindi lang sa mga rosas at na mamahaling regalo, kundi nasa tamang timpla pa rin ng ilan sa mga dilis at bad breath na tinatawag. Ang lore, ang epic setup ni Jose Manalo at Paulo Ballestero para maunawaan natin yung buong konteksto ng kilig. Kailangan nating balikan kung paano binuo ang Jowa Pau Duo na natutuwang bitag na ito. Sa barangay atmosphere kasi habang nasa gitna ng live broadcast sa barangay, sina Raisa May, pumasok ang walang katapusang hirit at kalokohan ni Jose at Paulo. Kilala ang dalawa sa pagiging mastermind ng mga hindi inaasahang challenge sa Itbulaga. Ang secret weapon, ang dilis, hindi lang basta pagkain ang inilabas ni Jose. Naglabas siya ng isang uri ng napakabango o napakasangsang na depende sa tumitingin na dilis, ang uri ng dried fish na kapag kinain mo'y titiyakin mag-iiwan ng napakatinding amoy o bad breath sa iyong bibig. Ang challenge kay Bimbi, iniharap ni Jose ang dilis kay Bim at ibinigay ang kakaibang hamon. Kainin ito at makipag-usap ng lapitan kay Raisa May habang nasa gitna sila ng abang pagkatapos nga ng segment na ito. Parang ito yung challenge ni Jose para kay Bim. Pero syempre, imbis na mapikon or umayaw si Bim, ay talaga namang nag-viral at talagang parang nagmarka yung mga sagot nitong si Bim at sinabi niya okay, sa halip na umatras, magreklamo o mag-inarte dahil sa pampublikong image, ang ginawa ni Bim buong puso at buong saya niyang tinanggap ang challenge. So ganito na ba talaga magmalam mga Gens? Yan kasi ang katanungan Bakit nga ba nagwala ang netizen at supporters ng dalawa sa eksenang to? Sa mata kasi ng Gens, ang ginawa ni Bimbi ay hindi lang basta TV stunt. Isa itong napakalalim, napakamalalim na simbolismo ng modern affections. No filter, pure authenticity, walang plastikang nagaganap sa mundo na puno ng mga aesthetic Instagram photos at curated social media feeds. Napakahirap na makahanap ng taong handang magpakatotoo. Yung vulnerability at its finest, ang pagsubo ng dilis na alam mong magdudulot ng amoy sa bibig habang katabi mo ang taong mahalaga sa'yo ay ang pinakamataas na forma ng vulnerability, diba? And caring less about the image. They don't even care about her image. Para kay B, mas mahalaga ang saya ng moment at pagtanggap sa hamon para kay Raisa kaysa sa pananatili ng kanyang pagiging poging image. That's the real energy, diba? That's green flag. And of course, the suffer together, laugh together. Dynamic, ang pinakamasarap na pakiramdam sa isang relasyon o pagkakaibigan ay kapag kapwa kayo yung tawanan ng mga kaya yung tawanan ng mga nakakatuwang kapalpakan at dugyot moments ng isa't isa. Nang tanggapin ni Bimbi ang challenge nang may malaking ngiti sa kanyang muka, pinakita niya na masaya siyang maging bahagi ng mundo ni Raisa May, maging sa mga simpleng tawanan sa barangay o sa mga kakaibang hamon ng buhay. Bakit super relatable ang moment na ito sa mga tagahanga? May 4 na pangunahing dahilan kung bakit tuluyang nakuha ng eksenang ito ang puso ng mga manonood. Dahilan bakit ito nagpakilig sa Gen Z. Effort over comfort. Mas nakakakilig ang taong handang maging uncomfortable para lang mapatawa o mapasaya ka. Yung childhood chemistry, lumaki silang dalawa sa harap ng publiko. Ang makita silang nag-aasaran lang ganito ay nagbibigay din ng warm, nostalgic warm, and zero ego. Walang halong formalidad o pagiging mailap. Tinanggap ang challenge ng buong puso, di ba? And yung effect ng pang-asar ni Jose at Paulo ay pumupwesto bilang the ultimate pambansang wingmen na
nagpapatamis sa sitwasyon. So, ang psychological sa likod ng Dilis Love Language, kung hihimayin natin ang psychological na aspeto ng aksyong ito, makikita natin na may tatlong antas sa tinatawag nating Dilis Love Language. Ang acts of service, true humor, and pagtanggap sa challenge ay isang paraan ng pagpapatawa at pagsuporta sa segment ni Raisa May. Ginawa ito ni Beam upang maging masaya ang show at maging magaan ang mood ng The Ultimate Comfort Zone Test. Kaya kapag pag kaya nyo po na makipag-usap ng malapitan sa isang tao, kahit katatapos mo lang kumain ng dilis o bawang, ibig sabihin ay lumagpas na kayo sa stage ng awkward and formal greeting. Pumasok na kayo sa tinatawag natin na unconditional comfort, 'di ba? Kumbaga parang hindi na po kayo naiilang sa isa't isa. And then yung level of comfortability po ninyo is ganun na po, sobrang high na, 'di ba? And of course, this shared memory building. Ang mga ganitong klase kasi ng nakatutuwang karanasan na ang nagiging kwento nyo, paglipas ng maraming taon, yung moments na ito ay hindi nabibili lang ng pera, 'di ba? Kasi ang reaksyon ng publiko ay nagkakaroon siya ng tinatawag na showbiz culture legacy. Hindi may kakailan na ang ginawang ito ni Jose at ni Paolo kay Beam at Raisa May ay mag-iiwan din ng marka sa Philippine showbiz culture. Yan yung sa mga TikTok edits and viral clips. Siguradong gagamitin ang clip na ito na may background music ng mga sikat na OPM love songs tulad ng mga Sunkiss, Lola o Lola Amor, the defining romantic tropes. Pinapaalala nito na sa atin yung totoong kilig ay hindi lang nanggagaling sa mga mamahaling dinner dates or pagbibigay ng malalaking bouquet ng bulaklak. Minsan ang tunay na tamis ng pagsasama ay matatagpuan sa isang simpleng platito ng dilis. Sa gitna ng mainit na barangay kasama ang taong nagpapangiti sa'yo, sa huli ang sagot sa tanong na ganito ba talagang kapag magmalang isang malaking yes. Kapag may tunay na nagpapahalaga at pagmamahal, hindi mo isipin ang sasabihin ng iba, handa kang lumunok ng dilis, magkaroon ng bad breath at magmukhang ewan. Basta't ang kapalit ay ang matamis ng ngiti at halakhak ng taong nagpapasaya sa iyong puso. So kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more hello po sa lahat po ng mga Dover Cats at sa lahat ng mga nag-aantay sa updates po natin. Ano nga ba ang real reason sa likod ng schedule at absence ni Bimbi Aquino at ang kanyang devotion kay Chris Aquino patungkol po sa kawalan na naman ni Bimbi ngayon? Kasi marami pong nagtatanong kung nasan daw si Bimbi, bakit daw wala siya ngayon sa Eat Bulaga. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed, so bago tayo magpatuloy, let's watch this video clip. Opo. Natuto kasi tayo kay Bimbi. Oo. At kay Raisa May. Doon tayo tumutok di ba? Tinutukan natin yung anak niya naman. Talagang sinuportahan naman talaga natin. Na ikinaliligaya niya. Yes. Siyempre, ang mga nagaganap ngayon kay Bimbi, kaligayahan ng isang Chris Aquino. Totoo. Kaya lang nabagabag ako doon sa isang huling post niya, yung sobrang pananakit Ang video ng clip kanyang po na mga inyong puso. napanood. Ayan na naman. Yung 3 inches daw na mas mataas sa tuhod niya. Alam mo, Romel, ako nga, sumakit lang ng konti kahit itong balikat ko at itong daliri ko. Pagkasakit-sakit na. Paano pa yung hindi ka nakakatulog ng ilang gabi dahil sa sobrang sakit ng mga buto mo? Naku, nakakatakot naman yung mga ganyan. Yung matagal na Video nanahimik clip po tapos na inyong magpo-post, napanood. meron pa rin dinaramdaman. Oo. Yan ang At patuloy pa rin ang panghingi niya ng panalangin. Kasi hindi ganun kasimple yun. Oo. Yung autoimmune, sabi nga nila, walang paggaling yan. Depende na lang sa paghawak. Akala pa naman natin, okay na kasi nakikita natin siya, nagpupunta na ng studio. Oo. At saka kasi yung stress, alam mo, malaking bagay yan talaga. video clip Buti po may na pera inyong siya. napanood. Buti masalapi siya. Buti milyonaryo siya. Oo. Kung sa iba lang nangyayari, yung sakit na yon ng tuhod, ay, naku, baka nalumpo na ngayon. Oo, at saka malamang hindi na nakakapag-post yan kasi iindahin niya ng bonggang-bongga yung pera, pag-uuspital. Pero may at least, di ba? Oo. Meron siyang agad-agad na paraan. Oo. Ang Para video clip maibsan po na yung inyong sakit. napanood. Binilinan niya ang kanyang nurse at saka yung kanyang tagapag-alaga. Ang sabi, huwag niyo munang papasukin si kuya kasi 3 nights na akong walang tulog. Si Joshua, alam mo naman si Josh, napakalambing na bata. Ang mga special children, malalambing talaga. Sabi niya, kahit sandali lang daw, sabi niya, Ang short video lang, clip I'll po just na kiss inyong mama. napanood. Tapos lalo siyang masyado siyang naging emotional. Nung ibigay ni Josh yung kanyang shoulder, here's my shoulder, sabi sa kanya. Di ba? Napaka-sweet talaga. At si Bimbi naman, talagang hindi niya inuuna ang iba. Inuuna niya ang mama niya. Kaya naman nakita mo. Napakaswerte ni Chris. Ang video clip po na ng inyong mga anak na napanood. malalambing at marespeto sa kanya. Oo, na hindi natin akalain na ito pala mga anak niya magbibigay saya sa kanya. Oo, sa totoo yun, totoo yun. Isipin mo, may nurse ka, meron kang caregiver, pero iba pa rin yung saya na binibigay ng mga anak. Oo. Akbayan nga lang siya ni Kuya Josh at saka ni Bim, masaya na siya, di ba? Video clip Kaya po na naman nakita inyong mo si napanood. Bimbi, ginagawa ang lahat para lang ikaligtas. Mapasaya yung nanay. niya. Mararamdaman mo talaga ng ginagawa niya ito kasi ito yung gusto ng nanay. At malamang gusto rin ni Bimbi, pero mas malamang gusto ni Chris yung ginagawa niya. Alam mo, manang-mana sa kanya si Bimba. Oo. Nakita mo yung binigay na bulaklak kay Raisa May. Ah, diba? Pagkalaki-laki, hindi magkasya-kasya dun sa tricycle. Very Ang Chris video Aquino clip po talaga. na
inyong Pero Chris napanood? Aquino, manang-mana, I'm sure sinasabi niya na ang pinakamagandang ibibigay mo sa babae, flowers. Kasi ganun siya, di ba? Pero alam mo, kahit pa alam natin na sobrang sakit ng mga buto ni Chris Aquino, meron din naman siyang post na nakakapagpalubag ng ating kalooban. Katulad yung pakikipag-meeting nila ni Bimbi. Ang video clip po na Sa inyong mga napanood. taga-ABS-CBN Music, kina Roxy Likigan at kay Jonathan Manalo. Alam mo, ang pinagkwentuhan dito at pinagmitingan, palagay ko recording na ni Bimbi. The Diamond Hybrid mattress, with its motion isolating foam, eliminates any movement from the other side of the bed, making it perfect for Jose and Ang I video clip different po work na inyong schedules. napanood. On top of that, we matched a wooden bed frame to fit our style and added Emma foam pillows for maximum comfort. Now, there's no more missing out on quality sleep no matter how crazy our schedules get. Don't forget to use my code upon checkout. As we slowly build our life Ang video together, clip po na we inyong very much napanood. agree. I'm sure, ito yung trabaho talaga na magkaroon talaga ng single to si Bimbi. Oh, dapat talaga samantalahin yung init ng pagtanggap sa kanya ng publiko. Abay, kinikilig-kilig si Chris dun sa kamo at May at ipagpatawad mo. Ay, sinabi mo pa. Kaya ginagawa talaga lang kung ano yung makakapagpasaya sa kanya talaga, lalo na True. Ang video clip Totoo yan. Kaya ang panahon talaga ganon. Merong malungkot ka, meron kang dinaramdam, pero meron namang ibibigay sa iyo ang kapalaran Pagbawi, na. Oo, bibigyan ka ng isang balita o isang senaryo na ikaliligaya mo at malilimutan mo Yeah. ang nararamdaman mong sakit. Maganda. Kaya sa kanya, balanse. Correct. Diba? Ang Sumasakit video ang mga clip- buto niya. Si Bimbi naman nakakapagpasaya sa kanya. Saka si Kuya Josh. Kaya balanse pa rin, no? Correct. Basta huwag kang magpapastress, Chris. Alam mo naman, ang stress, diyan nag-uugat ang lahat ng sakit. Huwag kang magpapadala dyan. Yun ang kailangan. Ika nga, may AI. Ang kailangan talaga, yung paano nila i-handle yung kanilang sitwasyon. Correct. Diba? Kaya ito isa si Bimbi ang nagpapalakas talaga at nagpapasaya kay Miss Chris Aquino. Kamusta naman ang Bimbi at ang Raisa May? Ay, naku, syempre, Ay, lagnat pa rin ng bayan. Painit lang painit. Ako, hindi natin lang kung sa makakarating ito talaga. Araw-araw. Ano ba yan? Nagpapaano Ang video talaga clip- sila. Oo. Nagpapasaya ng ating mga kababayan sa Itbulaga. At saka si Bimbi, nakikita mo, araw-araw, nadidevelop siya ng nadidevelop. Tsaka natural. Napaka-ano niya. Kumbaga, natural na natural ang dating niya sa publiko. Hindi ina-ensayo. Correct. Hindi minememorize. Basta, di ba? At hindi na siya tinuturuan. Kung Ang alam, video alam, clip po na- alam niya na yung ginagawa niya. Gustong-gusto niya yung ginagawa. Totoo yan. Ang dami-dami nagtatanong sa akin, ang hirap maging Chris Aquino. Ay. Napakasaya dahil alam na galing sa isang buena familia, sikat na sikat. Alam mo, ewan ko na lang ano. Pero syempre, sa kabila ng popularidad niya at kayamanan, may ibibigay at Ang video ibibigay pa clip rin na iba sa atin. Kani-kanyang problema lang talaga. Oo, lahat talaga tayo. May kanya-kanyang Oo, dinadala. pasan-pasan natin yan. Dadalawa lang ang ating mga balikat pero ang dami nating pinapasan na problema sa mundo. At maganda si Chris Aquino, meron siyang nakaantabay na panggastos. Hindi na niya kailangan panghanapin. Ang video Anong clip oras po- niyang kailangan gawin ang isang di ba? Oo, lahat ng kaginhawaan, kagiginhawa ng kanyang nararamdaman. Andyan, kayang-kaya niya. Ayan. Pwede ba Ang pakikantahan video mo si clip Chris? po na inyong napanood ay ilan lamang sa mga updates na inihatid netong si Manay Christy Permin patungkol nga dito sa kalagayan ng ina nitong si Mr. Bimbi kasi if I'm not mistaken is ilang araw po bago lumabas yung balita na nag-post po itong si Miss Chris na siya po ay nakakaranas ng matinding pananakit ng tuhod. Ito po ay due or ito po ay marahil dahil na rin po doon sa doon sa kanya pong kalagayan or sa sakit, 'di ba? And kung ang kanyang yung devotion kasi ni Mr. Bimbi, parang ang priority niya talaga ang kanyang mami. At sinabi nga ni Miss Chris Aquino sa kanyang post na talagang unbearable yung sakit na nararanasan niya ngayon, yung pananakit ng tuhod, ganun. Kasi kasama po yun sa gamutan at sa sakit na talagang hanggang ngayon ay iniinda ni Miss Chris. So kaya naman kung naitanong mo sa iyong sarili kung bakit tila bihira or kadalasan na nawawala siya sa appearance ng TV guesting katulad sa Itbulaga, si Bimbi Aquino po ang sagot ay usapin ng kawalan ng interes sa showbiz kundi isang napakalalim at napakagandang dahilan na may kaugnayan sa kanyang inang si Chris Aquino. Mula sa mga pinakabagong update sa buhay ng Aquino family, so narito ang ilan sa mga komprehensibong breakdown sa totoong dahilan. Hindi palaging nakakita si Bimbi sa live show. Bagamat mainit ang pagtanggap ng publiko at ng showbiz industry sa muling pagbabalik ni Bimbi sa kanya sa harap ng kamera, kabilang na ang kanya mga guesting courtesy calls sa mga network executive at pakikipagkitang muli sa mga lumang nakasama sa industriya, nananatiling limitado at piling-pili ang kanyang mga appearance
clearance dahil sa kanyang isang pangunahing prioridad. Yun ay ang health, yung US health journey ni Chris Aquino. Kilala sa ang buong bansa ang patuloy na pakikipaglaban ng Queen of All Media na si Chris Aquino laban sa maraming autoimmune diseases. Dahil dito kailangan niyang manatili at magpagamot sa kanilang tahanan sa ngayon. Kasi 'di ba parang nandun siya sa condo. At dahil nga pag ganun pala yung kalagayan ni Miss Chris, talagang nandoon po lagi si Josh tsaka si Bimbi para po umalalay sa kanilang mami. Kasi parang yun talaga yung kanilang devoted son kasi to si Bimbi. Kaya parang it doesn't matter kung meron pa siyang commitment ngayon kasi hindi niya pwedeng ipagpalit yung attention na ibibigay niya sa kanyang ina doon po sa showbiz career na meron siya ngayon. Kasi base po doon sa mga report na inilabas nitong si Miss Christy Permin, sinasabi nito na parang ginagawa ni Bimbi to na parang tinutuloy niya yung buhay niya kasi sabi nga ni Chris, kailangan daw magpatuloy ang buhay ni Bimbi hindi pwedeng tumigil ang buhay ni Bimbi dahil lang meron siyang sakit. Gusto maranasan ni Chris lahat or gusto maranasan ni Chris Aquino na para sa kanyang anak na maranasan yung sarap din ng buhay at ma-enjoy niya yung youth, yung pagiging kabataan niya, 'di ba? So si Bimbi ang tumatayong pangunahing kasama at alalay at lakas ng kanilang ina habang nagpapagamot ito. Sa tuwing may mga commitment or pagbisita si Bim ay panandalian lamang upang ayusin ang ilang personal na bagay o dalo sa mga importanteng imbitasyon bago agad bumalik sa tabi ng kanyang ina. Mismong si Chris Aquino ang nagpahayag ng suportado niya ang kagustuhan ni Bim na pumasok sa showbiz. Ngunit para kay Bimbi, mananatiling number 1 priority ang kalusugan at kapakanan ng kanyang ina bago ang anumang career or opportunity. Kaya naman talagang ang dami pong humahanga sa pagiging good son ni Mr. Bimbi, no? Kaya po sa tuwing may mga chance na hinahanap niyo po yung presence ni Bim, no? Doon po sa kanilang show, may mabibigat pong dahilan si Bim kung bakit po nawawala siya. It's either meron siyang other commitments or malamang sa malamang na siya po ay kasama ng kanyang ina. Kasi yun po yung balita na masakit man pakinggan, 'di ba, na talagang nagsasuffer talaga ng todo si Miss Chris dun sa sakit na dinadanas niya ngayon. Kaya naman from our team, ang prayer natin, tuluyan na pong gumaling si Miss Chris sa kanyang sakit. So, kayo po, ano nyo pong saloobin ninyo patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And aba mga Davarkads, alam ko napanood niyo po itong simpleng video clips na ito na mapapanood natin ngayon kasi kung si Bim may sarili siyang wardrobe protector, aba si Bimbi naman ay nagsilbing wardrobe protector para kay Raisa May Dizon. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya. Before that, so eto na, let's talk about this one dahil isa sa mga nakakakilig na serye na napanood po ng lahat ng mga Davarkads ng live dito sa Eat Bulaga. So panoorin natin ang short video clip na ito. Let's watch this. Yun, kung kung naghahanap ka ng ultimate definition ng pambansang gentleman at solid green flag energy, huwag ka lang tumingin pa sa malayo. Sa isang live studio recording kung saan nagkasama sina Bimbi Aquino Yap at Raisa May Dizon, nagkaroon ng isang tila simpleng eksena na mabilis na napasigaw sa mga manonood at nagpalokso sa puso ng mga netizen at Marites ecosystem. Ang senaryo, hindi naman naka-crop top si Raisa May, ngunit habang gumagalaw at nag-uusap sa harap ng camera, medyo umaangat o bumababa ang kanyang blouse. Dito pumasok ang napaka-protective na instinct ni Bimbi. Sa kabila ng mga ilaw at camera at live audience, ay hindi nagdalawang isip si Bimbi na magsilbing instantaneous wardrobe consultant at protector ni Raisa May. Panay ang alalay at ayos niya sa damit ng dalaga upang siguraduhin maayos, maasikaso, hindi nagkokompromiso ang kanyang suot. Payag pa sa live broadcast, kilala si Bimbi bilang isang very conservative type of guy na pinalaki ng kanyang inang si Chris Aquino na may mas mataas na respeto sa kababaihan. So dahil dito, meron pong mga may mga napakatinding kilig vibe, no? Dito po sa mga nanonood sa kanila.
ang live studio incident at ang wardrobe moment. Para sa mga hindi nakasubaybay ng live, kailangan balikan ng eksaktong atmosphere sa studio na mangyari ang kakaibang eksenang ito. Nung nasa studio setup na sila, kasalukuyang nasa gitna ng live broadcast sina Raisa May at Bimbi. Si Raisa May nakasuot ng isang formal ngunit stylish na blouse, bagamat hindi ito masyadong lantad. Yung naka-t-shirt siya na red, diba? Tapos parang nakatali sa likod kasi nga maluwag. So ang tendency talagang paggagalaw siya, hindi naman masyadong tumataas at hindi naman kita yung pusod nitong si Raisa. Pero ang pinagtataka ng marami, bakit pa na yung baba ni Bimbi doon sa damit ni Raisa, diba? So ito na dahil dito talagang parang tila sobrang bantay sarado itong si Bimbi kay Rice. Sabi niya habang karamihan ay nakatutok sa script o sa mismong pinag-uusapan sa segment, nakatutok ang pansin ni Bimbi sa kaginhawaan at seguridad ni Raisa. Sa tuwing mapapansin niya medyo umuusog ang blouse ang dalaga, agad siyang umaalalay para takpan at ayusin ito ng napakalumanay. Ang natural instinct, walang halong pag-aalinlangan, panlalamang o pagiging awkward na ginawa ito ni Bimbi nang may kumpiyansa at likas sa pag-aalaga. Ipinakita niya na para sa kanya, mas mahalaga ang dignidad at pakiramdam ng seguridad sa kanyang kasama kaysa sa anumang bagay. So bakit nga ba very protective si Bim? Dito po sa pagkakataong ito. Kasi si Bimbi po kasi is a type of very conservative gentleman kasi siya. Yun yung kanyang dynamics. Hindi rin nakakapagtaka kung bakit ganito na lamang ang naging reaksyon ni Bimbi sa nasabing sitwasyon. Mula pa sa kanyang kabataan kasi bukas na ang publiko sa kung paano siya pinalaki at kung anong mga pagpapahalaga ang itinanim sa kanya. The Chris Aquino School of Etiquette. Alam ng buong Pilipinas kung gaano kahigpit, kapormal at kadetalyado si Chris Aquino pagdating sa tamang asal, pananamit at pakikitungo sa kapwa. Kaya naman, yung kanilang chivalry is talagang alive na alive pinapalaki or pinalaki si Bimbi sa isang tunay na gentleman. Sa kanya magpoprotekta sa kababaihan, kamag-anak man o kaibigan o co-star ay hindi isang obligasyon kundi isang likas na ugali. Siya po ay meron pong respect for women. Ang pagiging very conservative ni Bimbi ay hindi ibig sabihin na makaluma o naghahari-harian siya. Sa halip, ito ang pinapakita sa pamamagitan ng matinding respeto sa boundaries at seguridad ng mga babae sa kanyang paligid. Yung tinatawag na genuine care over showbiz camera rules. Sa mundo kasi ng telebisyon, madalas na ang instruction sa mga host o artista ay ang show must go on kahit may minor wardrobe malfunctions. Balit, para kay Bimbi, mas matimbang ang kaayusan at proteksyon ni Raisa May kaysa sa tuloy-tuloy na pag-take ng camera. Ang ginawa niyang pag-alalay sa gitna ng live show ay nagpakita ng kanyang priorities. Tao muna bago ang karangyaan ng show. Sa pagsusuri sa kilig factor, bakit big deal ito sa Gen Z? Bakit nga ba nag-trend at bakit labis na kinilig ang mga netizens sa simpleng pag-aayos ng damit sa mata ng modernong henerasyon? Napakarami kasing ibig sabihin ng simpleng gesture na to. Una, syempre, yung kanilang tinatawag na traditional na tingin or modern view and kilig factor or wardrobe. Meron kasing adjustment, simpleng abala sa setup or usaping pangkasuotan, diba? So, the alternate or the attentive guy. Si Bimbi kasi matatawag, very attentive siya pagdating po sa mga needs ni Raisa. Wala nang mas nakakakilig sa Gen Z kaysa sa isang taong attentive. Yung nakakakita ng mga maliliit na detalye hindi napapansin ng iba. Hindi na kailangan magsalita ni Raisa May o mag-request sa tulong nang nakita na agad ni Bimbi ang kailangan niyang gawin. Ang ganitong klase kasi ng initiative ang dahilan kung bakit napapaisip ang netizen ng sana all may Bimbi sa buhay, 'di ba? Respectful physical boundaries ang paraan ng pagtulong ni Bimbi ay hindi naging bastos or nakakailang. Inayos niya yung damit ni Raisa nang may matinding galang at pag-iingat. Walang overstepping ng personal space, kundi isang malinaw na proteksyon na nagbibigay ng peace of mind sa kanyang kasama habang nagpapatuloy ang broadcast. And of course, meron ding tatlong posibleng anggulo sa kanilang act of care. Upang mapalalim ang ating pangunawa sa pangyayaring ito, meron pong tinatawag na perspective sa ginawang aksyon ni Bim. Number 1, the brotherly or besties protection angle. Dahil matagal na silang magkakilala, mula pa nung may Little Bossing days, mayroon silang matibay na pundasyon bilang magkaibigan. So yung ginawa ni Bim ay natural na reaksyon ng isang protective best friend na ayaw mapahiya o mapahamak ang kanyang kaibigan. Ang kanyang race, no?
The Raised by a Queen perspective bilang anak ng isang ang culture icon na napaka-formal sa kanyang pananamit at galaw, internalize na kay Bimbi ang standard ng maayos na pananamit at pag-aalaga sa sarili at sa kapwa. And of course, syempre, meron siyang tinatawag na unfiltered chemistry. Ang kanilang banter at palagayang loob sa studio ay nagpapakita na hindi pilit ang kanilang samahan. Kapag komportable ang dalawang tao sa isa't isa, ang pagtulong sa mga ganitong sitwasyon, no, ay lumalabas ng walang pag-aalinlangan. So, yung impact sa pop culture at social media reaction ay hindi maikakaila na ang maikling moment na ito ay mabilis na kumalat sa mga social media platform tulad ng TikTok, Facebook at X na dating Twitter. So, dito po pumasok din yung TikTok edits and soft hours. Ang clips ng pag-aayos ni Bimbi sa blouse ni Raisa ay ginawa ng fan edits na may mga sentimental at romantikong audio tracks na naging simbolo ito ng kung ano ang dapat asahan ng mga kakababaihan sa mga kalalakihan sa modernong panahon. So si Bimbi po yung naging halimbawa na kung paano mo dapat itrato ang isang babae nang hindi ka parang hindi mo ini-invade yung kanyang space, na hindi mo ini-invade yung kanyang privacy. Pinakita ng eksenang ito na ang chivalry or pagiging formal at galante ay hindi papatay. Hindi ito tungkol sa pagiging lumang tao, kundi tungkol sa pagmamalasakit at pagbibigay ng respeto sa bawat pagkakataon, 'di ba? Sa huli, ang pagiging wardrobe protector ni Bimbi kay Raisa May Dizon sa gitna ng isang live broadcast ay hindi lang basta usapin ng damit. Isa itong magandang ehemplo ng tunay na paggalang, pag-aalaga at pagkakaibigan sa mundo ng mabilis manghusga at maghanap ng kontrobersya. Ang simpleng pag-alaling ni Bimbi ay nag-iwan ng isang matamis at nakakakilig na alaala sa puso ng mga manonood. So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for